Sa tingin po ninyo ha, nababansagan kasi itong bagong PDAF, no, ang AKAP. So sa tingin nyo, bakit po nababansagan ganyan? May papel po ba ang mga kongresista pagdating po sa distribution ng AKAP? Primarily po ang AKAP, this is a congressional initiative. So we're very thankful po sa ating House of Representatives dahil ito po ay dagdag na pondo at programa para sa department para mas marami pa tayong matulungan. So sa ngayon nga meron ng over 4 million, which is we're very thankful for this program para mas ma-reach pa natin lalo na yung mga apektado ng bagyo at sakuna, di ba? So this is another program that we could maximize for our needy kababayan, no? So sa kami naman po sa department, we insulate our programs from politics and we follow guidelines for each program, no? So hindi na po namin alam kung bakit ito ay napupolitika, pero siyempre nandiyan ang Congress, nandiyan ang mga local government units bilang they have function as oversight, diba? So pero sila rin po ay katuwang natin sa pag-implement ng program. Oo. Sir JC, by the way mga kapatid, no, kung kakatune in nyo lang po, ito po ang programang Sagot Kita. Ako po si Chicky Verhel and kasama ko po ang Assistant Secretary ng DSWD na si JC Marquez. Ngayon, Sir JC, kanina nabanggit ko no, na merong nagsabi na parang bakit kailangan ng AKAP, may AIX naman. And in fact, there are other programs just like 4Ps. No? Maraming programa ang DSWD. And alam kong sinabi nyo na mas focused kasi no, itong AKAP. Bakit po sa tingin nyo or bakit ipapaintindi po natin sa kanila? Kasi marami talagang nag-iisip na these programs are redundant, 'di ba? O ganun din naman ang ending, parang ganoon, no? Matutulungan din naman ang mga nangailangan at mahihirap, ba't kailangan ng marami, ba't kailangan nakafocus? So, on top of other programs ng ahensya, bakit po kailangan itong AKAP program po para po malinaw po sa kanila? Yes, Ms. Chicky, no? Ang piniprevent natin dito sa AKAP ay yung mag-slide down to poverty. Yung ating mga kababayang tinatawag na near poor, diba? So para hindi nila sila mapunta doon sa ganung sitwasyon na sila itatawaging poor o madagdagan pa yung ating mga bilang ng mga kababayang naghihirap. So yun yung ating ina-address through this AKAP program. Paano po, kasi eto na naman, meron pong komento dito, no? And I think, this is not the first time na nakita ko itong ganitong klaseng komento, no? Sabi dito, pinipili lang naman talaga kung sino yung malakas sa barangay, pasok agad sila pa ang punta sa bahay mismo. In fact, hindi ko lang nakita ito sa Facebook many times itong komentong to. Meron din ako mga nakakausap po, Sir JC. Ano pong gagawin kung ganun yung nangyayari o kung ganun yung patakaran sa barangay level? Barangay level nga, doon nga tayo kukuha ng mga dokumento, 'di ba? Nakasalalay sila doon sa barangay nila. So, yung barangay yung magbibigay, 'di ba, ng mga requirements. Sila din yung mag-a-approve, I guess, initially. So, paano po, kung ganito po yung pamamalakad ng barangay nila, ano po dapat gawin? Yes, ma'am. Tama po kayo dyan. No? So, ang iniiwasan natin dyan yung kapolitika yung ating mga kabayan pagdating sa assistance dahil lahat na nangangailangan ay target natin matulungan. Kahit anumang programa natin po, kung AKAP man o iba pa. Ang target natin ang objective natin sa ating ahensya ay ma-reach yung talagang mga rightful beneficiaries ng programa. So, sana ay hinihiling natin ang kooperasyon ng ating mga partners sa local government units, sa barangay, sa city or municipal levels na talaga namang masuring i-assess din yung mga sinasabit na listahan para mas mabigyan natin ng ayuda yung mas nangangailangan nating kababayan.